nyo, ako si Daria. Madalas na paikot-ikot dito sa Korea. Hindi nyo nga lang makikita kasi nagtatago talaga ako. Today, ito ang ganap ko. Nagyaya nga itong friend namin ni si Rona dito sa despedida party ng jowa niya na si Jordan. Uuwi na kasi siya sa Pilipinas kasi end of contract na po siya. Pero babalik po siya dito sa Korea bilang isang sincere worker. Magiging sincere worker po siya kasi nagustuhan po ng amo niya yung naging performance niya ng nakaraan niyang kontrata. At dahil nga pauwi na si Jordan, ayun, nagpa-despedida party siya at niyaya kami ni Sarah Lee ng aking boss na pumunta rito sa gisoksa nila or dito sa dormitory nila dito sa Gimhae, South Korea po. Ito nga po, late na po kami nagpunta sa dorm ni na Jordan at medyo malayo po yung lugar nila. So para akyat siya ng bundok pero may kalsada siya, liblib po siya. Ganito yung mga mostly na factory dito sa South Korea, medyo malayo sa Kabiasnan nga po. Pagdating nga po namin, inaabutan namin sila nag-iihaw-ihaw na para sa sisig. At maya-maya nga ay dumating na ang mga bikers na mga bisita. So hindi pala sila mga bisita, mismong dito po sila nakatira yung iba. Tapos mga nagbike sila at si kuya naman, ayan ang ganda ng kanya flashlight, nakatutok sa mukha na makakasalubong. Isa nga rin po sa hobbies ng mga Pinoy na naandito sa South Korea is ang biking. So ayan, mga pumapadyak po sila. At talaga naman pong nag-i-invest sila sa mga bike nila dahil mga carbon daw po yan, mga mamahalin. O diba? Trinay ko nga sa kanya yung isa kaso lang hindi ko kinaya. Natatakot ako kasi baka mabasag ang mamahal na mga bike nila. Eh wala pa naman akong pangbayad. Pag nadisgrasya at ako'y mahirap lamang talaga. Masaya bang magbike? Maya-maya nga ay dumadating na yung mga ibang bisita ni Jordan galing sa ibang lugar. So ayan, habang ang iba ay nagpe-prepare para sa sisig, pangpulutan. Ano po yan? Ay, anong tawag doon? Crispy pata. Hindi, yung kay Diwata. Diwata Paris. Paris! Masarap to sa Paris. Overload. Paris overload at saka itong lumpia. At saka sila. At inilabas na nga po yung mga pangmalakasan nilang luto. Ay, grabe. Ba talaga mag-prepare ng pagkain ng mga lalaki. Habang si Sadyang Nim, ang boss ko naman ay busy sa kanyang business. At dito naman sa kabilang gilid ay ang magjowa na talaga namang napaka-sweet, nakakainis. Parang ang sarap ipapapak sa isang batalyon ng bubuyog. At habang sila ay ang sweet na nag-uusap, ay kitang-kita mo naman na hinihiwa na ang masarap na crispy pata. O diba? Ang sarap niyan. Grabe. Literal na putok-batok po talaga ito, lalo na pag sinamahan mo ng maraming carbs tulad nitong mga kanin na ito. At tingnan nyo naman yung mga ibang kuya dito, nakanarari, nakanhalera na akala mo na may totoong napakababait. Tingnan nyo, para mga estudyanteng hindi makabasag pinggan. Ayan, at mga panauhing pangdangal daw kami. Rona, kaway naman. Panauhing pandangal, alakas kumain. O, tapos sa harap namin talaga. Ayan, sina kuya. Mga naghalera, ayaw magsiupo. Ay po, follow nyo siya sa Facebook. Salamat. Follow niyo raw po kami. Sarah Lee, Sadyang Nim, at si Rona. Siya nga po pala yung may pa-celebration at saka sino? Ay, si Jill, Napaka-pogi mo rito, Jordan. Ang astig ng Nakita ko yung camera, napakinis yun, wala kayong pores. Ewan nga ba dito sa Korea, every weekend umuulan, lagi masama ang panahon. Kaya ayan, noon siya may kami sa labas at pumasok na kami dito sa kitchen ng dormitory nila. At ayan, dito tinuloy ang paggawa ng sisig. So ayan, dinakdakan yung plano nila pero ginawa na lang daw sisig. Ganun pala yung difference ng dinakdakan at saka sisig. Ang dinakdakan ay may mayonnaise, tapos ang sisig ay wala. Tapos yung utak daw ng baboy. Ewan ko lang kung alin doon na nilalagyan ng utak ng baboy. Kung yung dinakdakan or yung sisig. Sa inyo ba, ano ba?